hanging amihan, ITCZ o Intertropical Convergence Zone at Low Pressure Area o LPA, tatlong sabay-sabay na sistema ngayong darating na undas. Alamin ang mga lugar na apektado. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon ngayong araw ng Miyerkules, October 29, 2025. Narito ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, habang papalapit na naman ang undas o All Saints Day, sabay-sabay nating alamin ang pinakabagong lagay ng panahon sa buong bansa. At ngayong araw ng Miyerkules, October 29, 2025, narito po ang ating komprehensibong ulat at analysis tungkol sa tatlong pangunahing weather system na sabay-sabay na kumikilos sa ating kapuluan. Ang Northeastern Monsoon o amihan at ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at ang isang Low Pressure Area o LPA na patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa. At syempre kasama rin natin ang posibleng pagbuo ng isang bagyo na tatawagin nating Bagyong Tino na ayon sa mga modelo at maaring mabuo sa unang linggo ng Nobyembre sa paligid ng Eastern Visayas o Philippine Sea, sakto habang marami sa atin ay nasa sementeryo o pauwi ng probinsya para sa undas. Kaya mga kababayan, manatili po tayong nakatutok dahil ito ay isang malawak, espesyal na coverage na tutulong sa inyo para maging handa, ligtas at maalam sa mga susunod na araw. Ngayong papalapit ang Nobyembre, nag-uumpisa na ang hanging amihan, ang malamig na hangin galing Hilaga na nagdadala ng ulan sa Batanes, Babuyan Island at mga bahagi ng Hilagang Luzon. Kasabay nito ang isang low pressure area ang patuloy na binabantayan ng sasilangan ng Visayas na maaring mabuo bilang isang tropical depression Tino sa susunod na linggo. At habang iyon ay patuloy na nag-aambag ng kaulapan at ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone naman ay aktibong nakakaapekto sa Visayas at Mindanao, kaya't maraming lugar sa bansa ang makakaranas ng mga panakanakang pag-ulan, kulog at kidlat. At narito ang lagay ng panahon sa darating na October 30 to November 2. Pagdating ng undas, asahan ang kombinasyon ng ulan, malamig na simoy ng hangin at thunderstorm activities lalo na sa mga lugar na Visayas at Mindanao. Ayon sa DOST Pag-asa, mula Huwebes hanggang Biyernes, October 30 to 31, magdudulot ng cloudy skies with rain ang amihan sa Batanes at Babuyan Island, habang bahagyang maulap naman na may light rains sa Apayao, Abra at Ilocos Norte. Samantala, posibleng mabuo ang isang bagong LPA o Low Pressure Area sa silangan ng Visayas na kaakibat ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito ang dahilan kung bakit magiging maulan at may kasamang thunderstorm sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at halos buong Visayas at Mindanao. Sa madaling sabi mga kababayan, wet undas ang maaari nating maranasan ngayong taon. Sa darating naman na October 31 to November 2 forecast details natin, Sabado, November 1, araw ng mga santo, patuloy na mararanasan ang ulan sa Visayas, Mimaropa, Metro Manila, Bicol Region, Aurora at Zamboanga Peninsula dahil sa kombinasyon naman ng low pressure area o LPA at ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ang Cagayan Valley naman ay magkakaroon ng cloudy skies with rains dulot ng amihan, habang ang Ilocos Region at Cordillera Administrative Region o CAR ay partly cloudy to cloudy lamang na may kaunting light rains. At sa darating na linggo, November 2, araw ng mga kaluluwa, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at Western Visayas dahil sa patuloy na epekto o LPA at ITCZ o Intertropical Convergence Zone na magiging madalas ang mga scattered and thunderstorm lalo na sa hapon at gabi. Samantala sa hilagang bahagi gaya ng Cagayan Valley, muling mararamdaman ang malamig at maulang amihan. Ang Ilocos Region ay mananatiling partly cloudy lamang sa natitirang bahagi ng bansa kasama ang Mindanao, may posibilidad ng localized thunderstorm. Mga kababayan, kahapon lamang nagkaroon ng pagka-clarify ang Pag-asa tungkol sa kumakalat na tinatawag nating super typhoon. Sinabi ng Pag-asa, walang super typhoon at narito po ang mahalagang paglilinaw mula sa DOST Pag-asa.
Hindi po totoo ang kumakalat sa social media na may dalawang super typhoon daw na sabay tatama sa Luzon at Visayas sa Nobyembre. Ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, posibleng may mabuongang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa pagitan ng October 27 to November 2. Ngunit wala pang malinaw na indikasyon na super typhoon. Posibleng ito'y maging isang tropical depression o tropical storm muna at tatawagin naman itong bagyong Tino kung sakaling tuluyang mabuo. Kaya mga kababayan, tandaan natin ang mga long-range forecast ay gabay lamang. Hindi ito eksaktong prediksyon. Maaaring magbago ang direksyon, lakas o bilis ng sistema sa loob lamang ng isang araw o dalawang update cycle. Kaya sa halip na magpanik, mas mainam na maghanda. At ayon sa ating analysis, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ aktibo na nakakaapekto sa lugar ng Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya inaasahan ang madalas na pag-ulan at thunderstorm. Ang northeast monsoon naman o hanging amihan na nagdadala ng maulang kondisyon sa extreme northern Luzon naman ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw at gabi. Habang ang low pressure area naman o LPA patuloy na minomonitor sa silangan ng Visayas na may low potential to develop in the next 24 to 48 hours pero posibleng lumakas habang tumatagal. At habang ang tatlong sistemang ito ay sabay-sabay na kumikilos sa ating bansa, hindi nakapagtataka kung bakit mas malamig pero maulan na ang panahon natin. Isang senyales na tuluyan ng nag-uumpisa ang amihan season. At narito ang ating wind and coastal water condition. Sa extreme northern Luzon, moderate to strong wind northeast direction. Coastal waters moderate to rough seas na may alon na 1.8 to 4 meters ang taas. Paalala, bawal muna sa mga maliliit na bangka at fishing vessels. Sa Visayas at sa nalalabing bahagi ng Luzon, light to moderate winds northeast to southeast direction. Coastal waters light to moderates lamang. At sa lugar ng Mindanao, light to moderate winds, variable direction is light to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metrong taas. At para sa ating temperatura at humidity sa Metro Manila, ang temperatura ay naitala na 24 degrees Celsius kahapon ng alas 6:30 ng umaga at may maximum temperature na 32 degrees Celsius na itala naman bandang alauna ng hapon. Ang araw ay sisikat mamayang alas 5:51 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:29 ng hapon. Kaya nga mga kababayan, medyo malamig na ang simoy ng hangin ngayon sa umaga pero maging handa pa rin sa biglaang ulan sa hapon. Isang kombinasyon ng amihan at ITCZ o Intertropical Convergence Zone na pabor sa sudden thunderstorm formation. Narito ang ilang model insight: ECMWF, European Center Model Weather Forecast, GFS o Global Forecast System at DeepMind Weather Forecast System. Ang mga updates run ng ECMWF at GFS ay nagpakita ng positibong pagbabago. Wala na ang nakaraang super typhoon senaryo na nakita kahapon. Ngayon ay mas spread out at mahina na ang area of development east of the Philippines. Maging ang Google DeepMind model ay nagpakita ng lower intensity cluster na nasa pagitan ng Guam at Eastern Visayas. Kaya mga kababayan, walang dapat ipangamba pero patuloy pa rin tayong magbantay. Laging tandaan, ang modelo ay gabay lamang, hindi eksaktong forecast. Kaya narito ang ating safety reminders para sa undas travelers. I-check ang lagay ng panahon bago bumiyahe. Magdala ng payong, raincoat at flashlight kung pupunta sa sementeryo. Iwasang magtapon ng basura lalo na sa mga drainage area. Ito'y nakakadulot ng pagbaha at pagbara ng ilang mga kanal. Sa mga coastal areas, bantayan ang alon. At number 5, i-monitor ang opisyal na ulat mula sa DOST Pag-asa at Philippine Weather ngayon para sa verified updates. Tandaan, mas mabuting maging handa kaysa magulat. Narito ang ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya mga kababayan, sa gitna ng ulan, unos o bagyong parating, laging tandaan, may Diyos na handang umalalay ang kalakasan
ay maaring magbago, ngunit ang pag-ibig at pag-iingat ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. At yan po ang ating special Undas weather report ngayong araw. Bagyong Tino sa Undas, Amihan, ITCZ at LPA updates dito sa ating channel na Pilipinas Weather Ngayon. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik sa ating channel. Para lagi kang updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, mag-iligtas, mag-ialerto, ingat tayong lahat.